Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo, Libra. First message po ni Libra is your current energy, which is judgment. What to embrace for Libra this week? We have the King of Cups. Anong dapat po ninyong iwasan this week? We have the Ace of Cups. Wow. So, tignan natin kung ano pa to. Anong mga accomplishments ninyo na maaaring makamit ninyo this week? We have the Three of Swords. Ano yung mga blessings and opportunities ninyo? Beautiful. We have the Three of Cups. Obstacle or challenge, we have the Fool. And yung advice ninyo, advice ni Spirit, we have the Knight of Pentacles. Ayan. So, yung theme ninyo for the week is the bottom of the deck, which is the Three of Wands. So, this is good fortune, no? Libra, this is good fortune energy. Si Three of Wands. Kaya kung ano man dito ngayon ang mga sisimulan ninyong bagong kaganapan, bagong siguro meron kayong mga bagong endeavor or ventures na sisimulan sa ngayon, you can expect success, no? Sa mga bagay na yan. Or you can expect a smooth sailing na journey, sa sitwasyon na yan. Ito yung time, no, na yung mga plano ninyo isasakatuparan mo na. Ito na yung time wherein you're going to roll out, no, your ideas and your plans. Kaya po pwede rin na meron ditong movement, there's a lot of movement or travel as well, Kaya good luck sa'yo. So, yung current energy ninyo is judgment, which is decision making. There are important decisions that you need to make sa ngayon. So, iba't ibang parte yan ng buhay mo. This is also an energy of rebirth. Kaya maaaring magkakaroon kayo rito ng mga bagay na babaguhin ninyo or po pwedeng magkakaroon kayo rito ng sitwasyon wherein you need to change the course of your life. At magagawa ninyo yan sa pagdedesisyon ninyo. Kasi baka meron kayong issues dito, no, na kailangan ninyong i-fix sa ngayon. At before you do that, make sure na i-assess ninyong maigi ang inyong sitwasyon. Tignan ninyong maigi ang sitwasyon ninyo. Okay? Para hindi kayo, alam mo yun, yung maging decision ninyo would be beneficial for you and for the people involved, at saka hindi ninyo pagsisihan ng mga decision ninyo. Kasi mahirap na kung anong decision na gagawin ninyo sa ngayon, that's gonna have a great impact or a long-term impact sa buhay ninyo. Kaya kailangang ayusin ninyo mabuti, no? Busisiin ninyong mabuti ang inyong sitwasyon at pag-isipan mabuti kung ano ang desisyon na gagawin ninyo rito. How you're going to address, no, this situation. So, we have the King of Cups. Ayan, King of Cups. Ito yung dapat ninyong i-embrace ngayon. This is being friendly, being calm, being compassionate, napakabait ni King of Cups. Napaka good and excellent din siya, listener, no, napakagaling niyang mag-advise pa. Kaya maaari, no, na those qualities are the qualities that you are going to embrace sa ngayon. Baka kayo itong magiging, very compassionate, very helpful, and very supportive of other people. Anong dapat ninyong iwasan sa ngayon? We have the Ace of Cups. And the Ace of Cups, this is overflowing of joy and happiness. Marami kasing mga biyaya, no, ang ibibigay sa iyo. Maraming opportunities, possibilities, blessings na pwedeng ibigay sa iyo ang universe sa ngayon. And kung ano tong ibibigay sa iyo, those are the things na kailangan mo. Not necessarily na yun ang mga gusto mo. Pero ito yung mga kailangan mo. Kaya yun ang ibibigay sa iyo at ibibigay sa iyo in abundance. So, anong dapat mong iwasan, no, sa sitwasyon na to? Yung ma-overwhelm ka.
'di ba? Ma-overwhelm ka sa dami kasi maaaring sa iba't ibang area ng buhay mo, meron kang blessing na makakamit. So, maybe baka ma-overwhelm ka, malito ka, ano na dito yung uunahin mo, alin na dito yung sisimulan mo, alin na dito yung ipa-prioritize mo. So, yun ang dapat ninyong iwasan, no? Kaya kailangan na pagpaplanuhan, pag-iisipan, no? Before you do something, before you take action, so dapat planado mo na muna or napag-isipan mo na muna para hindi masayang ang mga opportunities na ito, no? So, ano naman ang mga possible accomplishments dito na makamit ninyo? We have the Three of Swords. Siguro, kasi tapos na ito this is heartache and heartbreak na naranasan ninyo in the past. This happened already in the past, nakalipas na to. Pero ngayon, parang ang nararamdaman ninyo is the aftermath, no, ng sitwasyon na to. Yung parang bumabalik muli, no, yung sama ng loob, yung sakit, yung na parang nare-refresh sa isip ninyong muli kung ano ang nangyari, papaano kayo nasaktan, papaano kayo nalugmok, 'di ba? At some point sa buhay mo. At ngayon parang eto na ano ka, 'di ba? Parang gusto mo na namang sumabog, gusto mo na namang yung parang sobrang buwisit ka na naman at naiinis ka, maaring naiiyak ka, you know? And feeling ko, yung maa-accomplish mo dito is yung pagdedesisyon ninyo na tama na, enough na to, 'di ba? Kasi maaaring ngayon may maka-remind sa'yo, no, ng nangyari rito. Kaya parang ito, parang magkakaroon ka na naman ng outburst. Pero after that, you know, parang ito yung magiging turning point ninyo. Parang ito yung magiging hudyat, no, na sa muling pagbabalik sa isip ninyo, sa damdamin ninyo ng mga sakit na nangyari in the past. Parang dito ka magigising na teka lang, 'di ba? Enough is enough. Parang nahirapan ka na ng matagal, 'di ba? Ikaw nang nasaktan. Tapos eto na naman, sasaktan mo pa rin ba uli ang sarili mo din, 'di ba? By entertaining doon sa kung ano naman ang mga sinasabi ng iba or sa kung ano yung nadiskubre mong mga bagong impormasyon, 'di ba? Na related doon sa inyong nakasakit ng inyong damdamin. So, maaring ito yung magiging magiging turning point sa buhay mo na this is it. No? Tama na. From here on, diba? Ayaw ko nang mag-entertain ng mga ito. Ayaw ko na silang pakinggan. Ayaw ko nang maapektuhan pa in a negative way. Kaya po pwedeng eto na yung simula ng pagtanggap mo sa sitwasyon para ikaw ay makamove forward na. Para ikaw ay makapagpatawad na, patawarin mo na sila, patawarin mo na din ang sarili mo para you can start moving on with your life on a clean slate. No? So feeling ko, yun ang magiging action ni Libra sa ngayon para tuluyan mo nang makalimutan itong sitwasyon na ito. You know? And by the way, I would like to say hi muna sa ating beloved channel member na si At Maria Yui 3981. Maraming salamat po for your support. Maraming salamat for sticking with me and supporting me. Salamat po. May God bless you more. So, we have the Three of Cups. No? Ito yung blessings ninyo, opportunities that might come your way this week. We have the celebratory energy. Meron ako nakikitang abundance dito. No? Siguro, siswertehin din kayo sa pera, sa material na bagay. There will be blessings also that might come your way dito. That will bring you happiness and joy kasi at least sa mga material na bagay, 'di ba? Magiging sagana ka, mapo-provide mo na yung mga kailangan ng pamilya mo, mga kailangan mo, mabibili mo, yung mga ganun ba. So kaya you are also going to share, those blessings with other people and you want also to show gratitude, sa universe. Kaya maybe you are going to treat other people, gusto mo din silang maging masaya, with also by sharing your blessings with these people. Ang possible na maging challenge ninyo this week is the Fool energy. The Fool is about new beginnings, Ito yung pagsisimula ng mga bagong kaganapan sa buhay.
magte-take risk kayo, you're going to take a chance on something or someone dito. As in, gagawa ka ng bagay or magsisimula kang gumawa ng bagay na ngayon mo pa lang talaga yan gagawin, ano. And yung challenge ninyo dito, baka magdadalawang isip kayo, no? Baka someone is going to hold you back or something is going to hold you back. Po pwedeng negative thinking ninyo yan. Po pwedeng tao talaga, no? Na parang pipigilan ka, baka i-discourage ka, yung mga ganon. So, maaring yun na maging challenge mo. Pero, lakasan mo ang inyong loob. You know, kung talagang yan ay gusto mo, kung talagang yan ay sa tingin mo para sa iyong ikakabuti, para sa iyong ikaka-asenso, huwag mong pakinggan ng iba. You know? Kasi ikaw lang ang tanging nakakaalam, 'di ba? Kung ano yung gusto mo. Kung kaya mo yan or hindi, kaya mo panindigan or hindi. So, it's just you. 'Di ba? Kaya wag kang papaapekto sa mga sasabihin ng iba. Of course, you can always listen to them. You can always listen to what they want to say. Yung mga advices nila, yung mga ganon. So, sige, pakinggan mo sila. Pero, yung last say should be yours. 'Di ba? Yung decision should be coming from your heart. Okay? So, yung advice sa inyo ng Spirit is Knight of Pentacles. Pagplanuhan, no? Pagplanuhan, maging matalino ka. Maging mas matalino ka ngayon. Okay, Libra? Do not make a decision agad-agad na hindi ninyo pinag-isipan, hindi pinag-aralan, hindi ninyo ikinonsulta, 'di ba? Huwag kayong padalos-dalos. Alright? Make sure na hindi kayo nagmamadali. Do not rush things kasi sa pagmamadali, kadalasan doon tayo natitisod, doon tayo nagkakamali, doon tayo nagsisisi. So, para hindi mangyari yon, 'di ba? Pag-aralan mong mabuti, pag-isipan, listen to your intuition so that you'll be guided accordingly. All right? So, we have Sun. Yan, ito yung final message ninyo. So, beautiful kasi things are looking up for you. No? This is about success. This is about vibrancy. This is about vitality as well, coming back. Physical strength. Maswerte kayo. This is going to be a very, lucky time para sa'yo kasi mababalot ka ng liwanag. The sun is going to shed its light, no, sa bawat area ng buhay ninyo at magiging promising, no, ang lahat ng mga gagawin nyo, mga plano nyo, ano yung mga ang tawag dito, yung mga current ninyong ginagawa, you can expect success, no, sa mga bagay na yan. So, this is really beautiful, panahon nito ng tagumpay, panahon ng saya, panahon ng swerte, 'di ba? May mga bagay kayo dito na ma-achieve, may mga bagay kayo rito na may isa sa katuparan, yung mga ganon, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching, Love and Light. Namaste.